Great day mga ka-Dabber Lads! Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang pelikulang Kung Fu Hustle na lumabas noong 2004. Sa isang presinto ng pulis, 5 lalaki ang nagkampihan laban sa police commissioner matapos nitong hulihin ang isang magandang babae. Matapos gulpihin ng pulis, basta na lang silang lumabas ng gusali nang walang kahit anong humarang sa kanila. Pero pagdating nila sa labas, napansin nilang walang tao sa kalsada at sarado ang sinehan. Dito, nanaramdaman ng leader ng grupo na may mali. Sinubukan niyang bumalik sa presinto, pero biglang isinara ng isa sa mga pulis ang pinto. Biglang lumitaw ang mga miyembro ng Axe Gang, pinalibutan sila mula sa lahat ng direksyon. Sinubukan nilang humingi ng saklolo, pero sinabi ni Brother Sam, ang leader ng Axe Gang, na walang tutulong sa kanila. Sinubukan tumakas ng leader ng grupo, pero hinagisan siya ng palakol ng isa sa mga miyembro. Tinamaan ang binti niya, tuluyang nahiwalay sa katawan niya. Pagkatapos noon, walang awa siyang pinatay ni Brother Sam gamit ang isang palakol. Nagmakaawa ang babae kay Brother Sam na palayain siya. Sabi naman ni Sam, hindi siya pumapatay ng babae. Sabay binaril niya ito gamit ang shotgun. Dito nalaman na sa syudad na ito, hindi malayang kumikilos ang mga gang dahil sa kaguluhan at gulo sa lipunan. Pero sa lahat ng grupo, Axe Gang ang kinatatakutan ng lahat. Sa Pigsty Alley, isang mahirap na barong-barong, nakatira ang mga taong walang masyadong pera. Ang lugar ay pagmamay-ari ng isang mag-asawang sakim. Hindi lang upa ang kinukuha nila, pati pagkain. Ang landlord mahilig pang mambabae at manyakin ang mga tenants. Isang araw, habang naliligo ang isa sa mga tenants, biglang tumigil ang tubig sa gripo. Tinawag niya ang landlady para magtanong, pero imbis na sagutin siya, bumaba ito ng hagdan habang nagmumura. Sabi ng landlady, dahil hindi naman nagbabayad ng upa ang mga tenants, tatanggalin na niya ang tubig ng 4 na araw sa isang linggo. Sinermunan pa niya ang iba pang nakatira roon bago sampalin ng malakas ang lalaking nagrereklamo. Pero ang totoo, ang landlord at landlady ay dating mga master sa kung fu na may pambihirang kakayahan. Pagbalik sa kwarto, nalaman ng landlady na ang asawa niya ay nambababae na naman at naninilip pa. Dahil dito, binugbog niya ito at itinapon palabas ng bintana. Maya-maya, dumating sina Sing at Bone sa Pigsty Alley at pumasok sa isang barberya. Sinabihan ni Sing ang barbero na gupitan si Bone. Pagkatapos ng gupit, tinakot ni Sing ang barbero kung bakit niya ginupitan ng maayos si Bone. Ang kaso, nagpapanggap lang si Bone bilang leader ng Axe Gang at ipinakita niya ang pekeng tattoo ng palakol para takutin ang barbero. Dinala ni Sing ang barbero sa gilid at humingi ng pera kapalit ng hindi nila pananakit dito. Pero hindi natinag ang barbero. Sabi niya, hindi siya pwedeng patayin dahil marami siyang kapareho. Maya-maya, napapalibutan na sila ng mga nakatira sa Pigsty Alley. Pero hindi natinag si Sing at hinamon pa sila sa isang laban. Una, hinamon niya ang isang babae at pinayagan itong unahang suntukin siya. Hindi niya inasahan ang lakas ng suntok, kaya nagpalit siya ng kalaban. Isang matandang lalaki. Ang kaso, ang matanda ay puro muscle. Kaya nagpalit ulit siya at bata naman ang hinamon niya. Pero laking gulat niya, maskulado rin ito. Sa puntong ito, nakatawag na ng landlady ang barbero. Dumating ito at pinagahampas si Sing gamit ang tsinelas. Nagbanta si Sing, nakasapi siya ng Axe Gang at tatawag siya ng backup. Kumuha siya ng isang paputok, sinindihan, at itinapon sa labas ng alley. Ang malas tumama ito sa isang vice general ng Axe Gang. Galit na pumasok ang mga miyembro ng gang. Agad namang itinuro ni Sing ang landlady bilang may kasalanan. Pero bago pa makapagsalita ang vice general, tumakbo na ang landlady at nagtago sa kumot niya. Binalingan ng vice general ang barbero, pero bago pa niya ito matamaan, biglang may hindi nakikitang puwersang sumuntok sa kanya. Napalipad siya papunta sa basurahan. Nagmadali ang mga miyembro para tulungan siya. Sinabi niya na tumawag ng backup at hindi nagtagal dumating ang buong puwersa ng Axe Gang.
Napaligiran nila ang buong Pigsty Alley at ginawang hostage ang lahat ng tenants. Isa sa mga miyembro ng gang ang nagbuhos ng gasolina sa dalawang tenant. Nagbanta si Brother Sam, ibigay ang taong sumuntok sa Vice General o susunugin niya ang buong lugar kasama ang mga tao. Hinagis niya ang sindihan papunta sa isang babae, pero bago ito mahulog, sinalo ito ng kuli ng colony. Ipinagtapat niya na siya ang sumuntok sa Vice General. Biglang sumugod ang mga miyembro ng gang at sinubukang patayin siya, pero gamit ang kanyang kung fu, napagtagumpayan niyang labanan silang lahat. Sa gitna ng laban, lumitaw rin ang Taylor bilang isang master sa kung fu at tinulungan ng kuli sa laban. Pati ang panadero na napakahusay sa laban at kaya pang sirain ang mga baril gamit ang kanyang staff. Sa lakas nilang tatlo, napilitan umatras si Brother Sam at ang kanyang gang. Kinagabihan, hinuli ng Axe Gang sina Sing at Bone dahil sa pagpapanggap nilang miyembro ng gang at sa pagdala ng kahihiyan sa grupo. Inutos ni Brother Sam ang pagpatay sa kanila. Pero bago pa siya mapatay, nagawang kumawala ni Sing gamit ang kanyang husay sa pagpik ng kandado. Pinalaya rin niya si Bone. Nagmakaawa si Sing kay Brother Sam na tanggapin sila sa gang. Pangarap niya ito simula bata pa. Sinubukan siya ni Sum. Inutusan siyang pumatay ng isang tao para makapasok sa grupo. Kinagabihan, nag-usap sina Sing at Bone tungkol sa kung sino ang kanilang papatayin. Sinabi ni Sing na gusto niyang patayin ang landlady at lahat ng tao sa Pigsty Alley. Pero sabi ni Bone, wala naman siyang alam sa kung fu. Paano niya magagawa yon? Dito na ikinwento ni Sing ang kanyang nakaraan. Nung bata pa siya, may nakilala siyang tindero ng kung fu books. Sinabi nito na perpekto ang mukha at katawan niya para sa isang kung fu master. Kaya ibinenta sa kanya ang libro ng Buddha Palm Technique. Ginastos ni Sing ang buong ipon niya para bilhin ang isang libro mula sa isang tindero, pera na dapat sanay para sa pag-aaral niya bilang doktor o abogado. Binasa niya ang libro at araw-araw niya itong pinag-aralan. Pero noong sinubukan niyang iligtas ang isang babae mula sa mga bully, siya mismo ang nabugbog ng todo at pinagtawanan dahil naniwala siyang kaya niyang matuto ng kung fu. At para mas lalong insultuhin siya, inapakan at inihian pa siya ng mga bully. Dahil sa sobrang sama ng loob, ipinagtapat niya na ito ang dahilan kung bakit gusto niyang maging isang mamamatay tao. Pagkatapos, pumunta sila ng kaibigan niyang si Bone para bumili ng ice cream, pero bigla silang tumakbo nang hindi nagbabayad. Hinabol sila ng may-ari ng tindahan, si Fong, pero agad silang nakasakay sa isang tram at tinukso pa siya habang tumatakbo palayo. Kinabukasan, pinagalitan ng landlady ang tatlong kung fu master sa alley. Bakit daw hindi nila sinabi sa kanya na marunong sila ng kung fu? Dahil sa kanila, dumating ang mga gangster. Dahil dito, nagkainitan sila ng isa pang tenant, si Rabbit Teeth Jane. At sumali na rin sa sigawan ang iba pang nakatira sa alley. Pero sa isang iglap, sumigaw ng malakas ang landlady. Naputol ang sigawan, nabasag ang mga baso at natahimik ang lahat. Dumating naman sina Sing at Bone, balak nilang patayin ang landlady. Nagkubli sila sa isang sulok at sinubukan ni Sing hagisan ng kutsilyo ang matanda. Pero tumama lang ito sa balikat niya mismo. Dahil sa sakit, inutusan niya si Bone na siya na lang ang gumawa ng trabaho. Pero sobrang pangit ng aim ni Bone at natamaan lang niya ulit si Sing sa kabilang balikat. Wala nang ibang kutsilyo, kaya lumapit si Bone at siniguradong hindi siya magkakamali. Pero sa pagkahagis niya, tumama ang talim sa katawan ni Sing at ang sheath lang ang tumama sa landlady. Palpak ang plano nila kaya nagtatakbo sila palayo. Pero napansin sila ng landlady. Para takutin siya, nagbuhat si Bone ng isang malaking kahon na may lamang ahas, pero nalaglag lahat ng ahas kay Sing. Sinubukan ni Sing na i-whistle ang mga ahas para umalis. Pero sa halip na tumino, kinagat siya sa labi. Nagpatuloy ang habulan. Hinabol ng landlady si Sing sa buong highway. Pero sa huli, nakapagtago siya
at nakatakas. Kinabukasan, muling nagkita sina Sing at Bone. Napansin ni Bone na gumaling agad lahat ng sugat ni Sing. Sabi niya, ang bilis talagang gumaling ni Sing sa kahit anong sugat. Habang naglalakad, may nakita silang dalawang lalaking bulag na may dalang malaking bag. Minaliit nila ang dalawa at tinawanan lang. Pero ang hindi nila alam, mga Kung Fu Masters ang dalawang bulag. Sila ang inupahan ni Brother Sam para patayin ang tatlong Kung Fu Masters sa Pigsty Alley. Kinagabihan, dumating na ang dalawang bulag sa alley. Sa isang iglap lang, pinatay agad ng isa sa kanila ang kuli. Samantala, ang isa pang master ay dumiretso sa Taylor. Nagbakbakan sila agad. Sa una, mukhang lamang ang Taylor at nabugbog niya ang bulag na master. Pero nang lumabas sila, inabangan na siya ng dalawa at nilusob ng sabay. Ginamit ng mga bulag ang kanilang instrumentong pangmusika at sa bawat tunog nito, may lumalabas na mga patalim at sandata. Dumating ang Baker para tulungan ang Taylor, pero kahit anong gawin nilang dalawa, hindi nila matalo ang mga bulag. Bago pa sila mapatay, biglang sumigaw ng malakas ang landlady. Dumating din ang landlord at sa isang iglap sinira niya ang instrumento ng mga bulag. Doon na ginamit ng landlord ang sariling kamao ng mga kalaban para bugbugin sila mismo. Nag-recover agad ang mga bulag at inayos muli ang instrumento nila. Gumamit sila ng pinakamalakas nilang atake laban sa landlord. Pero bago pa tumama ang atake, dumating ang landlady at muling sumigaw ng todo lakas. Sa sobrang lakas, lumipad ang dalawang bulag, nagkapunit-punit ang damit at nagmakaawang huwag silang patayin. Wala nang nagawa kundi tumakbo palayo. Sabi ng landlady kay Brother Sam, "Wag na wag mo akong babanggain ulit." Samantala, nagluksa ang buong alley sa pagkawala ng Kuli at Taylor. Bago malagutan ng hininga, nagpasalamat ang Baker sa kanila dahil nakita niya ang tunay na kagalingan sa Kung Fu bago siya mamatay. Doon na inamin ng landlord at landlady na gusto na lang nilang mamuhay ng tahimik. Ang anak nila ay namatay noon dahil sa Kung Fu. Lumapit ang barbero sa kanila at nagmakaawang turuan siya ng Kung Fu. Pero sabi ng landlady, hindi lahat kayang matuto ng Kung Fu, maliban na lang kung ipinanganak kang henyo. Para patunayan ng sarili, nagpakitang gilas ang barbero. Pero isang suntok lang sa kanya, bagsak siya agad. Kinabukasan, muling nakita ni Sing at Bone ang ice cream girl na si Fong. Sa pagkakataong ito, tinakot na naman siya ni Sing para sa pera. Habang papalayong dala ang ninakaw nilang pera, ipinakita ni Fong kay Sing ang isang candy bar. Doon lang niya napagtanto, siya pala ang batang babae na sinubukan niyang iligtas noon sa mga bully. Pero hindi na niya kinaya ang emosyon. Tinapon niya ang candy bar at mabilis na tumakbo palayo. Sinabi niya kay Bone na layuan siya. Ibinigay niya lahat ng pera kay Bone at pinaalis ito pabalik sa kanilang bayan. Pero bago pa siya makalayo, hinuli siya ng dalawang miyembro ng Axe Gang. Dinala siya kay Brother Sam at binigyan siya ng huling misyon para makasali sa gang. Pinadala siya sa isang mental asylum kung saan inutusan siyang palayain ang isang misteryosong bilanggo. Sa kabila ng babala sa pinto, ginamit ni Sing ang husay niya sa lockpicking para mabuksan ito. Sa loob nakita niya si Mr. Beast, isang middle-aged na lalaki na mukhang walang kwenta. Dinala si Mr. Beast sa headquarters ng Axe Gang. Walang naniwala na isa siyang tunay na mamamatay tao. Tinanong siya kung magkano ang presyo niya, pero sagot ni Mr. Beast, "Wala akong kailangan kundi isang karapat-dapat na kalaban." Hindi kumbinsido si Brother Sam, kaya inutusan niyang bugbugin si Mr. Beast. Pero imbes na matalo, sinipsip lang ni Mr. Beast ang lahat ng suntok. Kinuha niya ang baril ng isang gangster, binaril ang sarili sa ulo, at sinalo lang ang balag gamit ang dalawang daliri. Sa gulat, nagbigay pugay sa kanya ang Axe Gang. Biglang sinipa ni Mr. Beast ang pader, nagkaroon ng butas, at nakita niyang nasa kabila ang landlord at landlady, handa na para sa huling laban. Nag-umpisa ang ultimate Kung Fu Showdown, pero mukhang hindi natitinag si Mr. Beast. Sinimulan niyang bugbugin ang landlord at landlady.
Kahit ang pinakamalakas na sigaw ng landlady, walang epekto sa kanya. Para lang itong haplos sa isang halimaw. Nagpatuloy ang laban at tila wala nang makakapigil kay Mr. Beast. Pinagmumukha lang niyang laruan ang landlord at landlady. Dahil wala nang ibang paraan, binuksan ng landlady ang takip ng malaking kampana at sumigaw ng malakas mula rito. Dahil sa lakas ng sigaw niya na pinalakas pa ng kampana, tinangay si Mr. Beast palayo. Kasabay nito, gumuho rin ang buong bahay. Sa wakas, umamin si Mr. Beast na malakas nga sila. Yumuko pa siya bilang respeto, pero lokohan lang pala ito. Bigla siyang sumugod, sinubukang barilin sila gamit ang lotus pen. At saksakin pa sila sabay pinulupot sa isang lock. Napagtanto ni Brother Sam na sobrang delikado ang Beast, kaya inutusan niya si Sing na paluin ito ng kahoy sa ulo. Pero imbis na ang Beast ang tamaan, si Brother Sam ang napalo niya. Nang tuluyan ng masira ni Sing ang kahoy sa ulo ng Beast, nagwala ito sa galit. Sa sobrang lakas ng Beast, itinapon niya ang landlord at landlady. Tapos binugbog si Sing nang walang awa. Isang suntok lang bumao na ang mukha ni Sing sa sementadong sahig. Habang abala si Beast sa pagdurog kay Sing, nakahanap ng tiyempo ang landlord at landlady para iligtas siya at tumakas. Galit na galit si Brother Sam dahil nakatakas sila, kaya sinigawan niya si Beast. Pero isang suntok lang sa mukha, patay siya agad. Sa Pigsty Alley, sinubukan ng landlord at landlady na sagipin si Sing gamit ang Chinese medicine at acupuncture. Hindi sila makapaniwala na ang bilis niyang nakaka-recover. Pero habang nagpapahinga sila, nasa labas na ang Beast. Kasama ang buong Axe Gang, pinalibutan nila ang alley. Sa puntong ito, tuluyan ng gumaling si Sing. Pinatulog niya ang landlord at landlady para makapagpahinga. Tapos lumabas siya ng dahan-dahan. Dito nagsimula ang final battle. Mag-isa lang si Sing laban sa buong Axe Gang. Pero tinalo niya silang lahat ng isa-isa. Kahit na masyado siyang nalalamangan sa bilang. Habang nag-uusap ang landlord at landlady, napagtanto nila na tuluyan ng nagising ang Chinising. Natuklasan niya ang tunay niyang potensyal. Pagkatapos pabagsakin ng buong gang, diretso siyang lumapit kay Beast at sinuntok ito palabas ng gusali. Nagharap sila ng patas, isang tunay na laban ng mga mandirigma. Pero biglang lumabas ang tunay na anyo ni Beast. Gumamit siya ng Toad Style, kung saan nagkaroon siya ng hindi kapani-paniwalang lakas. Sa isang malakas na atake, tinangay ni Beast si Sing paitaas hanggang umabot ito sa ibabaw ng mga ulap. Doon, nakita ni Sing ang imahe ng Buddha at naalala niya ang sikreto ng Buddha Palm Technique. Gamit ang buong lakas niya, bumagsak siya pabalik sa lupa, diretso kay Beast. Sa isang napakatinding palo, tinulak niya si Beast pabagsak sa sahig. Pero bago niya tapusin ito, biglang sumuko si Beast. Sinubukan pa niya dayain si Sing at saksakin pero hindi na siya nakagalaw. May lumitaw na isang napakalaking marka ng palad sa pader sa tabi niya. Hudyat na wala na siyang laban. Sa huli, tinanggap ni Beast ang pagkatalo at tinawag si Sing na kanyang master. Makalipas ang ilang panahon, si Sing at Bone nagbukas ng isang candy shop sa lungsod. Habang abala si Sing sa tindahan, lumabas sa labas si Fong. Nagtagpo ulit ang kanilang mga mata. At sa wakas, nagkita silang muli. Sa dulo ng pelikula, muling lumabas ang tindero ng mga libro at tinangka niyang ibenta ang kanyang libro sa isang batang babae. At doon na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang movie recaps!